Alright, Filipino Reaction. Nandito na naman tayo mga kaibigan. Reaction video na naman. Dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Abot pa, habol pa sa nagtitrending ngayon. Mag-amang Rodrigo and Paulo Baste Duterte gusto na ring maging senador. Ito na mga kaibigan. Aktibo ang mga Duterte sa 2025 midterm elections. Gusto raw kumandidato ng senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawang anak. Tila nagpaplano na rin sila sa 2028 elections kung saan tinitingnang ipanlaban sa pagkapangulo si Mayor Baste Duterte. Nako, ay Diyos mio Marimar. Pag ganito ang balita ay talagang mapapawaw na wow ka. Duterte, ex-Duterte, tatakbong senador. Baste Duterte, Paulo Duterte, tatakbong senador. Sa tingin ko mga kaibigan, pag tumakbong senador itong tatlo nito, talo lahat ito. Ah! Joke lang, di na biro eh. Siguro may makakalusot dyan. Siguro lusot dito si X, okay? Si X Duterte sa pagkasenador. Pero itong dalawa, ay tingin ko 50-50. Ulitin natin. 2025 midterm elections. Gusto raw kumandidato ng senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawang anak. Tila nagpaplano na rin sila sa 2028 elections kung saan tinitingnang ipanlaban sa pagkapangulo si Mayor Baste Duterte. Nako, ay tagal na tagal pa. 2028, yung plano na agad. Nako, kung ako kay BP Sara, gawin niya muna ang tungkulin niya bilang Vice President. Magpabango muna siya or gumawa siya ng magandang bagay sa Pilipinas bago planuhin ang 2020. Tagal na tagal pa mga kaibigan. Ilang taon pa? 24, 25, 26, 27, 4 years pa. Oh, Diyos mio Marimar. Parang ang lagay nito parang uhaw na uhaw. Uhaw na uhaw sa halo-halo. Ang ganitong kwan pangyayari. Ay 4 na taon pa eh. Pero ito dito tayo, okay? Mag-amang Rodrigo Paulo Baste Duterte gustong tumakbong senador. Okay, continue lang. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tatlong Duterte ang nagbabalak maging senador sa 2025 midterm elections. Nako. Kinumpirma yan mismo ni Vice President Sara Duterte sa isang event kanina sa Cagayan de Oro City. Si PRD Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. So, tatlo ang Duterte next year. Nako ay tatlo, pang-apat na ito. Ay parang ano ito? Political dynasty na ito, tinatawag. Nako, akala ko ba ayaw nila ng mga political dynasty na nangyayari? Bakit tatakbo sila? Ay nako. Senator, yes, tatlo ang Duterte next year. Dagdag pa ni VP Sara si Davao City Mayor Talo ito. Dito manalo. Baste Duterte Pero okay lang ha. Continue lang mga kaibigan. Continue ang lang. tinitingnang tumakbong Pangulo sa 2028 Ano election. naman ang gagawin nito sa pagkasenador? Mangangal-ngalang din doon. Ganito, ganyan. Ang China papasukin. Ang mga investor ng Chinese papunta tayo dito. West Philippine Sea ay ganyan-ganyan. Ganito, ganito. Nako. Kasi nga, nasisira mga kaibigan ang pangalang Duterte dahil nga sa West Philippine Sea at sa agreement sa China. Ganyan, ganon. May gentleman agreement daw na nangyari. Pero, hindi pa natin alam kung tunay nga. Pero sabi nila, tunay daw. Okay? Yung pagdamay ng Chinese sa Pilipinas, ay dito sinisisi kay X. Kasi nga, etong si X ay sobrang lapit or malapit talaga sa mga China manok. Okay? Manok daw sila ng China. Ayon sa mga balibalita. Okay? Okay, continue lang. Habang ang bise babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City, hindi na idinetalye pa ni VP Sara kung kailan siya babalik sa pagka-mayor. Ibig sabihin, Vice President siya eh. Bakit tatakbo siya ng vice? Pwede ba yun? Kasi balak tumakbo to ng ano eh. Tama, hindi maintindihan. Kasi Vice President siya ngayon. Okay? Bago tatakbo siyang mayor. Tapos 2028, tatakbo siyang presidente. Magulo.
Ulitin natin ha. sa 2028 elections, habang ang bise babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City. Tama, babalik daw sa pagka-alkalde. Ha? Babalik sa pagka-alkalde. Ngayong eleksyon or sa susunod na eleksyon, hindi maintindihan kung pangulo ba talaga o nantitricks lang sa mga tao. Hindi na idinetalye pa ni VP Sara kung kailan siya babalik sa pagka-mayor, lalo't tatakbong senador si Baste. Sa kabila niyan, nilinaw ng bise na hindi siya magbibitiw bilang pangalawang pangulo ng bansa. Ayon sa ilang political analysts, Tama lang, huwag ka magbitiw. Tapusin mo ang termo. Okay? Magpakita ka ng magandang bagay sa Pilipinas para matuwa sa iyo ang tao at muling bumalik ang tiwala ng mga tao sa Duterte. Okay? Kasi nga, nag-resign ito sa DepEd eh. Ang bali-balita, hindi daw kinaya. Okay? Hindi daw kinaya ang DepEd, kaya nag-resign na lang. tila pineflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika ngayong hindi lang isa kundi 3 Duterte ang tatakbo sa pagkasenador. Nako, naisip ko baka matulad tayo sa bansang Venezuela, naghihirap. Dati yung bansang Venezuela, maunlad. Okay? Dahil nga yung mga senador nila magugulo, magagaling lahat. Magagaling na tao lahat. Mayaman na, biglang umirap, naging komunista. Ay baka matulad ng Pilipinas doon, wag naman sana. Kasi nga yung mga tao sa Venezuela ay lumayas na. Nagsialisa na kasi nahirap ng bansa na sila. Nagprint na maraming pera. Walang trabaho tao. Okay, continue lang. Pero iba naman ang Pilipinas sa tingin ko. Okay, continue lang. 3 mag-amang Rodrigo Duterte. Duterte tatakbo bilang senador ng Pilipinas. But I think what Sarah is saying here is that hindi kami mawawalan ng mga paraan to stay relevant and powerful. At be careful not to dismiss us. Richard Hernandez, political science, dalubasang eksperto. Marites. Never count out the Dutertes. Ang dami namin options. I think yun yung sinasabi natin. Para naman kay political analyst Professor Antonio Contreras, hindi malayong manalo ang mga Duterte. Hindi daw malayong manalo. Panalo yan si X. Okay? Pero yung dalawa talo. Ayan ang pulso ko. Okay? Kayo, mga kaibigan, kung kayo matatanungin, panalo kayo itong 3 na ito. 1, 2, 3. Sawa ni Marie. Araw gabi. Okay? Malayo pa eh. Ang eleksyon. Yun nga lang, Of course, like I said, this is a free country, but what is the reason why they want to run? All of it. Are they doing this for the people or for their family? And that is something that is going to be hotly debated. That's going to also be something that can be brought against. Sama ito. Medyo may points ito si Manong ano nito. Baka ito ay political dynasty. Parang personal ano lang. Interest. Pangalan. O hindi talaga para sa tao. Ulitin natin Okay, Manong. Hotly debated. That's going to also be something that can be brought against them. This is basically you're running, all of you. It's an overkill. Galing sa isang political family. sa gitna niyan matatanda ang sinabi ni Ito tatakbo rin ito na senador, mga kaibigan, Attorney Harry Roque na si VP Sara ang magiging leader ng oposisyon. Pinabulaanan niya ng bise. Wala akong pinag-usapan ngayon na politika. Sa tingin ko, Hindi mo pinapag-usapan ng politika. Ikaw nga nag-announce ng tatakbong senador kaibigan pa rin kami ni Pangulo Bongbong Marcos. Kasi nga gusto ng mga Duterte, mga kaibigan, gusto nila ito na maging si presidente, si Bongbong bumaba na. Okay? Sa tingin ko, continue pa nga natin. Nagguluhan tayo dito kay Sarah. Pero naging matipid ang tugon niya nang tanungin kung ano ang pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos nang ihain niya ang kanyang resignation bilang DepEd Secretary. Masamang loob, nag-resign. Okay? Sa ibang panahon, pag-uusapan natin yan. Bagay, kung nag-resign ng isang sa DepEd, palitan na, damdamin ng Pilipino Damdaming magagaling na Pinoy na pwede dyan sa DepEd. Okay? Kung ayaw, diwag. Di ba? Pero sa tingin ko, mga kaibigan, kasi nga, itong si VP Sara, sa 2028, tatakbong Pangulo talaga ito. Pero, ang kalaban nito, baka possible na si Senador Rapi Tulfo. Okay? Yan ang matindi.
Baka mahati ang tao, baka talo ito. Kasi nga ang kay Senador Rapi Tulfo maraming nag-idol na tao, okay? Dito naman kay BP Sara yung performance ay medyo 50-50 mga kaibigan, nagdadalawang isip ang sambayanan kung ito nga ay nararapat bilang Pangulo ng Pilipinas. Samantalang kung tatakbo si Senador Rapi Tulfo ay talagang medyo lamang, malalamangan ito. Or possible na manalo yon. Medyo may tulog mga kaibigan ang Duterte sa pagkapangulo. Kayo isipin nyo lang kung tumakbo na si Senador Rapi Tulfo. Siyempre magdadalawang isip ka kung sinong bubutuin dito sa dalawa. Kasi nga iisipin mo, senador na ang takbo nitong magkakapatid dito. Pag binuto mo pa ito, paano na? Ano na ang mangyayari sa Pilipinas? Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang transition. Hindi rin masagot ng diretsyo ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Di mo, pinabitiw siguro ito ng kanyang ama or siguro ay yun na nga. Hindi kaya ang pagiging DepEd. Bilhin mo, dapat hindi ka nagbitaw ng ganyan. Okay? Dapat pinaganda mo or pinagpatuloy mo ang pamamalakad sa DepEd. Okay? Simpleng-simple lang yan. Ganito, ganyan gawin natin sa DepEd. Bawasan ang mga 7 years na pasok. Ganyan, gawin na lang natin, ibabalik natin sa dati. Ganito. Ang mga Pilipino, mahina daw sa mga thinking. Ayun sa ganito. Mga balita kayo, yung mga estudyante daw ng Pilipinas, mahina daw yung pangalawa lang daw tayo sa pinaka mahina. Okay? Mahina pag-iisip. Kasi nga, sobrang dami ang sobrang daming subject. Hindi na malaman ang ilagay sa utak ng tao. Sobrang daming history. Hindi na malaman pakinabangan. Ngayong future. Sobrang dami ng math. May mga square pa. May mga XX pa. Ang ginagamit lang ng math. Plus, minus at saka times lang. Divide. Di ba? Sobrang daming kung pang scientist na. Kaya umina na ang utak daw ng mga kabataan, bumagsak ang panoorin nyo sa balita rin na yung mga Pinoy ay pinakamahina ang thinking, yung pag-iisip daw sa mga masakit talaga isipin. Na bakit ganon nangyari sa mga Pinoy. Alam ko, mga Pinoy matatalino yung mga yan Continue lang Bukod dyan, napansin din ng netizens ang hiwa sa leeg ng bise. Ayun may hiwa Ano yan? Ay, mukhang may hiwa nga, Mukhang may nangyaring something na hindi natin alam, mga kaibigan. Ano kaya yan? Baka kinalmot ng iyong jowawa or kiniskis ng iyong jowawa pa rin. Or may nag-something sa iyo. Medyo may dito. Yan, dito yan. Pula. Mula noong inanunsyo niya ang kanyang resignation. Sa isang viral TikTok video, tinanong tungkol dyan ang bise at makahulugan ang kanyang sagot. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gurgur ay Ginawang gurgur. Ibig sabihin may nagbalak sa iyo na ikaw ay gurgurin. Pero hindi sila nagtagumpay. Ang gurgur parang may nagtangka, okay? Litang Bisaya na ang ibig sabihin ay ginilitan. Ginilitan? Tuwanag ni VP Sara sa video na yan. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. May naggorgor, ibig sabihin may nagtangka sa iyong ganyanin ka, tapos hindi mo sinabi na ikaw ito ay tunay, baka naman sumabit lang. Or baka naman ay away, yan? Lovebird. Mahirap na magsalita dito Okay? Continue lang. Pero ayos sa kanya, secret lang siguro. Tanong ako kung ano yung sudyat na nasa leeg ko. At sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Silang lahat. Ganon silang lahat. Gusto kang gorgorin nilang lahat pero hindi yung tagumpay. Anong klase yun? Hindi mo pa sabihin. Sumabit ka lang sa sampayan o naglaba ka ng damit na yung hanger ay bigla kang nagganon dito.
Or baka naman kinalmot ka ng pusa, or daga, or aso, or ano, kahit ano. Siguro ay ano lang. Siya na bahala, okay? Lang binanggit na pangalan ang bise, pero hindi naman sekreto na nagkatensyon sila noon ni House Speaker Martin Romualdez na Nako. pinaringgan pa ngang tambalos-los. Nako, Diyos mio, baka naman ito ang ano. Hindi, huwag naman sana. Okay, hindi man siguro. Sanggamin na mythical creature. Sabi kahapon ni Romualdez, na-miss na niya ang dating unity. Obviously, Namiss na. we miss the closer interactions that we had during the campaign. But nonetheless, there's some politics and there's some personal, and we only wish the Vice President nothing but the best. Sabi ni Speaker Romualdez na miss na daw niya yung unity niyo dati during election. Anong comment natin dito? Nakangiti. Miss na miss ka na daw niya. BP Sara ni Romualdez. Miss na miss ka na niya. Ano masasabi mo? Nakangiti. Naku ay kinilig eh. Kinilig oh. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 4. Naku, kilig na kilig si Sara. Kay BP Sara. Pero balik tayo mga kaibigan dito sa tatakbo nga na mag-amang Rodrigo Paulo Basto Duterte, tatakbo mananalo kaya? Ayun na nga, tulad na sinabi ko, possible na manalo si X. Okay? Pero yung dalawa ay hihilutin pa. At ang isipan ng tao nga ay 50-50 pa sa ngayon. Okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan. At ano masasabi nyo? Subscribe and comment. Bye-bye. Thank you.